na medyo pandagdag ng kaba, yung ating pong Sister Jo Hajimete siya ngayon. Amen! At kami po ay magtutulungan ngayong araw na ito sa ating mensahe para naman po daw maintindihan ng ating mga kapatid naman ni Honjin. Opo, hallelujah. Amen. Sino po ba dito yung nagising na sinabing linggo na naman ang aga ang gigising? Ay, hindi kayo maaga. Kami kasi doon maaga no? Ano po ba ang ating Sunday? Kamusta na po ang ating Sunday? It's just another day of the week? Or it is a Sunday kasi meron akong lakad, meron akong pupuntahan, maisusuot ko yung aking bagong damit, maisusuot ko yung bago kong pantalon, or eto ba yung Sunday na I want to go to church kasi magse-celebrate ako ng kabutihan ng Lord sa buhay ko. Amen. Dapat po lahat ng Christian pumalakpak pag yun yung nasa heart. Hallelujah. Amen. It's not just another day of living, but it is Sunday for another fellowship para po sa ating lahat at ating celebration sa ating Lord. Lahat po ba tayo dito Christian? Amen. Amen. Lahat po tayo kilala natin si Lord. Amen. Amen. Kailangan daw po kapag kilala natin ang Panginoon, ang ating magiging heart is Jesus is what we hope for. Kailangan daw po Jesus is our experience. Bakit po natin nasabi na Jesus is what we hope for and Jesus is our experience? It's not just Sunday, just you came here, kumanta, or maisuot natin yung ating bagong damit, or makita natin yung ating mga kapatiran, makita natin yung ating mga kaibigan. Kung hindi po, pupunta tayo dito para maalala muli natin at magkaroon muli tayo ng pag-asa for another week of strength. Kaya nga hanapin po natin, pag kailangan natin ng pag-asa, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya Jesus is our hope for. At kapag si Jesus ang iyong pag-asa, kailangan maranasan mo po yun. Nararanasan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Sino po dito yung masasabi, nararanasan ko ang Lord sa aking buhay? Taas po natin ang ating kamay. Amen. Di po ba pag sinabi natin nararanasan natin ang Lord sa ating buhay, Jesus is our experience. Na-experience natin yung kabutihan ng Lord sa ating buhay. Alam niyo po, nakakilala tayo sa Lord, wala namang malaking pagbabago eh. Alam niyo po yung naramdaman natin? Nagkaroon tayo ng pag-asa. Di po ba? Nagkaroon tayo ng malaking confidence sa ating sarili na okay pala. Kahit pala mahirap ang buhay, eto pala ang meron. Si Jesus, may pag-asa ang buhay. Kaya po huwag tayong mawawala ng pag-asa. Marami po tayong mababalitaan sa ating mga paligid na mawawala ng pag-asa. What they do not know is what they do not have. They do not have Jesus in their lives. Amen? Kaya po nawawalan ng pag-asa. Kailangan po ma-experience ng Christian kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Meron pong binigay na acronym. Siguro nababasa niyo to. Ito po yung kanyang Nihongo para naman po nababasa din ng ating mga Nihonjin, no? Dito po natin makikita itong Bible. Nakita niyo na po yan sigurado or somebody na nag-internet, nakita niya na yan. Basic instruction before leaving earth. Di po ba? Meron po ba tayong Bible? Amen. Amen? Pag meron po tayong Bible, hindi po ibig sabihin na may Bible ka, masasave ka. Pero, dito nakasulat kung paano. Amen? Halimbawa po, ito yung instruction ng ketay. Ketay, no? Lahat tayo may ketay, di ba? Instruction ng ketay, hindi ito pwedeng makatawag. Di ba ba? Ang kailangan natin, may ketay tayo para tayo makatawag. Ngayon, bakit may mga tao na yung ketay niya, gamit na gamit niya, pareho lang kami ng ketay, marami siyang nagagawa, ako wala. Ang nagagawa ko lang, tumawag, tsaka pumindot. No, pipindutin ko lang kung sino yung tatawagan ko, sasabihin ko pa sa sarili ko, pantawag naman ng ketay eh. Bakit siya? Nakakarinig pa siya ng sound sa ketay niya. Pati yung ring ng ketay niya, iba. Di po ba? In our Christian life, there is somebody na ang init-init niya sa Lord. Pareho lang naman kayo Kristiyano.
Pareho lang kayo ng taon na nakakilala siya sa Lord. Pero bakit magkaiba? Because of this. Ang tao na mahilig magbasa ng instruction, marami siyang nalalaman. Yung taong hindi mahilig magbasa ng instruction, hanggang dun lang ang kanyang kaalaman. It is like the Bible. If you will not read this, you will not experience the abundance of life. Nandito yan. Kailangan po meron tayo nito. Sino yung may bagong pantalon? Kailangan meron bago nito. Pareho lang ng presyo ito eh, yon sengyen. Yung pantalon yon sengyen. Opo, yung blouse, sino nakabili ng 5.9 na blouse? Niseng ko ako yan, hindi nga lang ako nagbebenta nito. Pwede kayo magpabili. Eto po, natin makikita all the promises that God has given us. Lahat ng yakusoko ng Lord naririto. And you have to believe it because it's true. Wala pong kasinungalingan dito. So, I have the instruction, magagamit ko ng fully yung ketay ko. Di mo ba? I have the instruction in life, magagamit ko mabuti ang buhay ko. And that is the Bible. Kaya po tignan natin, bakit siya? Alam na alam niya. Minsan nga merong taong napakagaling sa Biblia, ang hirap, di ba? Tuligsain. Alam niyo yun? Ang hirap makipagdebate. Di ba? Pero ang sinasabi ng Lord dito is not what you know, but how will you do it? Yun ang gusto ng Lord na makita natin ngayon because this is our life. Tignan natin dito kung gaano kaganda ang buhay, kung gaano kadami ang pangako ng Panginoon sa atin. We will know ngayong araw na ito, ito pala, may plano nga pala sa akin ng Panginoon. At ito rin po ang magiging tulong sa atin pag meron tayong mga kaibigan na problematic. Masasabi natin sa kanila na ito yan kapatid eh. Hindi naman natin mawawala ang problema niya. Mabibigyan lang natin siya ng napakagandang pag-asa para makatulong sa kanyang problema. God's plan for your life. God's plan for me, God's plan for you. May plano ang Lord sa aking buhay. Minsan kapag ang taong problematic, sinabihan mo na may plano ang Lord sa iyong buhay, she will never or he will never understand it habang namamroblema yan. Pero kapag ipinaliwanag mo sa kanya na ang Lord, hindi lang arkitekto, karpentero pa, at interior designer pa. Hindi lang niya ipaplano ang bahay mo, gagawin niya, at lalagyan niya pa yon ng laman. Yan si Lord sa ating buhay, and that is our hope, and that is an experience. Kaya kailangan po malaman natin ngayon, God's plan for our life. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Psalm 16:11. Ang haba